isa rin daw punto ng mga parents niya is baka visa lang naman yung habol niya. Eh, syempre ako, supportahan natin yung kabayan natin. Sinabi ko, case mag-share akong kwento sa inyo. Nangyari lang ngayong Friday, baka ma-inspire ko lang kayo. Bali, bartender ako every Friday, di ba? So, may isang customer ako, Haponesa. Pumunta siya mag-isa lang. Eh, dito sa Japan, okay lang naman na magpunta dito mag-isa sa mga bar. Hindi naman judgmental yung mga tao dito na isipin na loner ka, ganun. But anyway, yun, may customer ako, naka-blouse, naka-slack. Siguro galing lang sa trabaho, dumiretso lang. So, siya yung pinakaunang customer ko. So, tinanong ko siya bakit siya pumunta kasi maulan. Kasi bumabagyo nung Friday dito eh, parang aftermath ng maulan pa. So, in-expect ko wala talang customer. Anyway, pumunta siya. Then, nakipagkwentuhan sa akin. So, unang-una, na-pick up niya agad siguro sa accent ko. Parang, di ako, native dito. Di ako lumaki dito. So, yung accent ko medyo iba sa mga Hapon. So, tinanong niya ako kung taga saan ako agad. Wala pa akong sinasabi. Sabi ko, half ako, Filipino. Na-excite siya. Boy, na-excite siya. Kasi, galing pala siya ng Cebu. Alam mo yun kasi dito yung Cebu, sobrang sikat sa mga Japanese kasi yung Cebu, nagpo-promote sila sa mga Japanese. So, yung mga ambassadors o yung mga influencers, binabayaran nila para mag-promote sa Cebu. So, marami talagang nakakaalam sa Cebu dito ng mga Hapon. So, anyway, yun nga, nagpunta siya sa Cebu hanggang sa napagkwentuhan namin na may lumapit daw sa kanya sa Cebu. May nakilala daw siya doon na lalaki, na Pinoy. Kaya yung Pinoy na yun, nagtra-travel lang din siya. Hindi naman siya taga Cebu. So, sabi niya, nagkita lang daw sila doon sa Cebu. At yun, parang nilapitan lang niya yung babae, nagpakilala. So, nagsama sila, 3 days lang daw yung babae doon, yung Haponesa. Nakakilala sila doon, after nilang umuwi, nag-catch up sila mga 2 to 3 weeks. Tapos, nag-engage na daw sila. Pero hindi yung formal engage yung sa chat lang. Ganun, alam mo, ganun lang kabilis sa Japan. Sa Pilipinas, di ba? Ligawan stage pa lang yan. 3 weeks, 2 to 3 weeks, ligawan stage pa lang yan. Wala pang wala pang mga holding hands yan. Pero lang yung mga mababilis Yung mga mabilis yung mga kamay dyan. Baka first week, first day pa lang pakpakan eh. So anyway, yun, nakakwentuhan nila na technically engaged na sila. Pero yung Pinoy, hindi pa siya nakapunta dito, so hindi pa sila napapakasal. Tsaka isang reason rin kasi hindi niya masabi sa parents niya kasi feeling niya tutol daw yung mga parents. Yung Haponesa, kasi may high expectations daw sa kanya. So, hindi naman alam ng mga parents na kung ano ba yung meron sa Pilipinas, ganyan. So, in-expect na maging regular na buhay lang na Japanese. So, mag-asawa ng Haponesa, mag-asawa ng Hapon. So, anyway, nagtatanong siya sa akin kung anong daw masasabi ko. Kasi, isa rin daw punto ng mga parents niya is baka visa lang naman yung habol niya. Eh, syempre ako, supportahan natin yung kabayan natin. Sinabi ko, di ka naman lalapitan yun. Sabi ko, kung di ka naman type. Sabi ko, maganda ka naman. Eh, natuwa naman siya. Eh, tapos ako naman nagtanong sa kanya. Sabi ko, ikaw ba namang nagustuhan mo dun? Sabi niya, trustworthy daw, na sincere daw, ganyan. Siguro yung tropa natin Pilipino, pinagsasend ng mga malulupit na quotes, no? Ewan ko, magagaling bumanat rin mga Pinoy eh. But anyway, yun nga, nagsama sila 3 days lang. First day pa lang yun, nagsama na sila. Hindi ko na tinanong yung details eh. Ginayuma yata ng tropa natin. But anyway, uy, shoutout sa'yo, boy. Pag naging kasama mo to, may utang ka sa akin. So anyway, yun, di pa nakapunta nga yung lalaki dito. Siguro, nag-apply na yung visa na ngayon. And eventually, magpapakasal naman siguro sila. Feeling ko magkakatuluyan naman sila. I mean, yung babae gusto naman rin niya. Tsaka nasa na pala siya, no? Nasa 30s na. So, nasa stage na siya na may pressure na para mag-asawa. Kaya rin siguro mabilis to. So anyway, yun nga. Nasabi ko na to sa isang balag ko nun na maraming mga Japanese sa Cebu. So kung gusto niyo maghanap ng mga Haponesa dyan sa Pinas, mag-book na kayo sa Cebu. Ito lang yung masasabi ko, yung mga Haponesa, basta may stable job ka, di masyadong importante yung itsure. Tito nyo naman mukha ko, boy. Di naman masyadong importante yung mukha dito. I mean, syempre may mga ideals naman tayo, gusto natin ganyan mukha. Pero, pinaka-important dito, stable job, trustworthy. Basta mapagkakatiwalaan ka, reliable ka. Yun na yun. May language barrier pa rin, pero hindi siya naging problema para magkarelasyon sila. Kaya huwag yung masyadong isipin yung language barrier kasi nagsimula rin ako dyan eh. Ako rin, wala rin akong ganyan pero may mga nakasama na ako nun. Alam niyo naman siguro yung kwento ko. But anyway, yun nga. Punta na kayo sa Cebu kung gusto niyo talaga maghanap. Ako nang sasabi sa inyo, hindi ganun kahirap kasi hindi nyo na kailangan manligaw talaga kasi wala naman ligawan sa Japan. May mga tao rin na gusto rin lang na simpleng buhay. Basta reliable na tao, basta presentable, hindi yung madungis tignan. Yung mga bata-bata, syempre, alam mo naman natin, mahilig yan sa mga idol-idol eh. Pero yung mga nasa mga edad na, usually hindi na naghanap ng mga
looks kasi alam mo naman, pag tumatanda na, hindi na rin importante yan eh. Kasi pag tumanda ka na boy, wala na eh, wala na yung itsura na yun, nawawala na yun eh. Mas importante na yung kung reliable ba yung partner mo kahit na mga tanda na kayo, kahit mga nasa 40s, 50s na kayo. Wala, 40 ka na, 50 ka na, wala na yung ganda na yun, eh. Wala na yung gwapo-gwapo na yun eh. Pag-uusapan na lang yun kung reliable na partner ka ba o hindi. So, ganyan siguro yung mga mindset nila, kaya mas mabilis din yung mga, mga naging relasyon. So, yun lang boys. Remember, Cebu is the key. Punta na kayo ngayon.